Yo. So, yun. Umagang kay ulan. Wala tayong ma-content. Kaya i-content na lang natin yung ating bike na fixed gear. Marami pang hindi nakakalam kung ano yung fixed gear. Tulad ng anong pinost ko nung nakarana. Pinagpipilitan niya na yung fixed gear daw at free wheel ay isa. So yun, papakita ko sa inyo kung anong pinagkaiba ng free wheel bike sa fixed gear. Pero wala tayong free wheel na bike. No? Pero papakita ko na lang sa inyo yung fixed gear. Ito yung fixed gear. Yan yung fixed gear. Ito yung fixed gear. Alam nyo ba, sa dalawang bike na to, meron silang pagkakaiba, pero pareho silang tinatawag na fixed gear o mas kilala sa fixed C. Ano ba yung fixed gear? Ang fixed gear ay walang free wheel mechanism, no? So, kapag pumadyak ka, kapag ipinadyak mo to, iikot din yung gulong sa likod. Pero pag hindi ka pumadyak, hindi rin iikot yung gulong sa likod. Kapag inandar mo to patalikod, aandar din patalikod yung gulong. Ba't siya fix? Kasi dahil dito sa cogs na nakalock mismo sa hub. So, pag umiikot yung gulong, iikot yung cogs, direct dito sa chainring, iikot din yung pedals, kaya wala siyang free wheel. Naka-fix. Kaya siya tinawag na fixed gear. So, ano yung pagkakaiba niya sa free wheel? Yung free wheel na hubs, merong ratchet sa loob. O yung free wheel na single speed na sprocket, meron siyang ratchet, no, na hinahayaan mag free wheel ka habang umaandar yung bike. Tapos kakagat naman siya kapag pinapadyak mo yung pedals. Yun yung pagkakaiba ng fixed gear sa free wheel, kasi yung fixed gear walang ratchet. Wala siyang free wheel mechanism. So nakafix lang siya sa hubs. May lock yan, may lock ring. Cogs in lock ring. Ang free wheel na cogs na sprocket ay walang mga lock ring, di tulad ng fixed gear. Yan, nakalock siya para maging fix yung cogs mo. Hindi umikot, no? So pag maluwag yung cogs, pwedeng lumuwag yung lock ring at magpi-free wheel yung fixed gear mo. So dapat mahigpit yung lock ring. So yun. So ano ba pagkakaiba nitong bike na to dito sa bike na to? Ano ba pagkakaiba? Naka-wide bar. Naka-drag bar. Hindi, ang pagkakaiba ng bike na to sa bike na yon, eto, ang tawag dito ay tracklo o tracklo setup. Ang pagkakaiba niya, mas malaki yung gulong, 38C o 38C pataas, mga pan-tracklo, o 35 pataas, mga ganun. Ito naman ay 28C to pababa, 25C, mga ganun. So, mas mabilis to kasi pwede mo siyang salpakan ng malaking chainring, katulad nito. Ang mga pang street na fixed gear o pambelo, pwede mo siyang salpakan ng malalaking chainring. Malaking chainring, maliit na cogs, ibig sabihin mas mabilis, no? Maliit na chainring, malaking cogs, mas mabagal. Yun naman ay para dito. Maliit na chainring, 48 teeth, malaking cogs, 19 teeth, sa mas mabagal siya. Pero mas maganda siya pang trail. Ito naman na bike na to, ginagamit to sa trail, no? So, marami nagtatanong sa comment section kapag nagpo-post ako ng mga video na sa trail. Sabi nila, ba't ko daw pinag-trail yung fixed gear? Ang tawag po doon ay tracklo cross. Ginagamit talaga siya pang trail. Tracklo cross, mga off-roads, mga ganon. So, kaya magaan yung ratio niya kasi mas maganda siyang gamitin sa trail, hindi mabigat. Kasi pag gumamit ka ng matigas na ratio sa trail, para kang tanga nun. Ang tigas nun. Pero dati gumawa ako nun. Kinagawa ko yun nung naka-tsunami SNM Manalid pa ako. So, tanga ko. So, kadalasan, naka-wide bar, naka-riser bar, no? Pwede ka rin naman mag-flared na drops sa trail kasi may mga gravel bikes naman tayo. So, katulad nito, ang katulad nito sa mga free wheel bikes ay yung gravel bikes, no? So, ito naman, ang katulad nito sa mga free wheel na bike ay road bike. So, yun ang pagkakaiba ng dalawang bike nito. Ano ba ang kailangan mo kapag nag-fixed gear ka? So, unang kailangan mo kung nag-fixed gear ka, kailangan mo malakas na binte. O yun ang kauna-unahan, malakas na binte. Kasi hindi talaga siya biro. Hindi talaga siya pang mahinang nilalang yung fixed gear, no? Pwede naman siya pang beginner, pero gagamit ka na mas mababang ratio. Pero hindi siya yung para sa mga taong wala pang experience sa bike. Wala ka pang alam sa bikes. Hindi ka pa marunong mag-bike tapos rekta ka sa fixed gear. So, mas prone sila sa aksidente. So, ano ba kailangan mo kung nag-fixed gear ka? Kailangan mo ng foot retention. Ganito. Huwag niyong gayahin si 5416 na walang foot retention na naka-flat pedals. So, ganun ang mangyayari sa inyo. Magiging Carlos Yulo kayo sa daan. So, ito. Kailangan nyo ng foot retention. May tatlong klase ng foot retention. Hindi ko alam kung tatlo lang ba yung klase ng foot retention sa fixed gear o sa bike.
Basta meron akong tatlong alam na tatlong klase ng foot retention. Merong straps, merong ganito, 2 cage. Pero kailangan mo pa rin siya ng straps. Ito yung straps niya. So, ito yung cage. So, dyan mo sasalpak yung paa mo. Para sa mga gantong pedals. Sa mga flat na pedals, kailangan mo ng straps. Sa mga cleats na pedals, kailangan mo ng cleat shoes. So, yung foot retention, yun yung naglalak sa paa mo sa pedals para magkaroon ka ng control sa bike. Kasi kung wala kang foot retention, wala kang control sa bikes. Hindi mo siya basta-basta mapapahinto. No? Mahirap huminto kapag wala kang foot retention. Pero may mga taong magaling sa ganon, pero hindi naman palagi. Isasalba ka ng ganong technique na wala kang straps, wala kang foot retention. May mga ganon talaga. May mga kilala din naman akong marunong mag-skid, yung tinatawag na skid sa fixed gear nang walang foot retention. Pero mahirap yon. Kaya wag nyo nang gayahin. Yung mga bata dyan, makukulit. Wag nyo nang gayahin yon. Yung chain, etong chain na to, Izumi Jet Black. So, matibay na to. Ito na yung isa sa matibay na chain din. Mga DID, mga NJS na DID, yun ang matitibay na chain na pwedeng bumuhay sa'yo sa ride, no? Lalo kung ganito kabigat yung ratio mo. Tama, ito yung chain na to, medyo matagal na sa akin to. Pero Izumi talaga yung ginagamit kong chain mula pa nung nag-start ako mag-fixed gear. Ba't nyo nga ba kailangan matuto mag-skid sa fixed gear? No, kasi yung skid, isa siyang technique na ginagamit sa fixed gear para mas makontrol mo yung bike. Para matuto kang huminto, matuto kang magbagal. Yun yung gamit ng skid. Meron tayong tinatawag na whip skid, merong long skid, merong half skid. So yun yung mga skids na pwede mong gamitin para tulungan kang huminto sa bike, para hindi ka bumangga. Hindi lang siya pampapogi yung skid, no? Kasi madalas yung mga nakikita ko sa labas, nag-i-skid ng walang dahilan. So kahit ang clear naman sa kalsada, bigla-bigla na lang mag-i-skid kasi may nakikita siya mga tao sa gilid. So, gusto lang magpasiklab. Ganun. Pero ang skid, napaka-importanting technique siya pag naka-fixed gear ka, no? Well, sa fixed gear naman, hindi naman masama maglagay ng front brakes. Pero yung front brakes kasi, kailangan mo rin siya ng skill. Kailangan mo rin siya ng proper techniques paano gamitin. Kasi yung front brakes, pag wala kang proper technique sa paggamit ng front brakes, pag napiga mo yung front brakes, pwede kang tumaob. So, Google nyo na yung kung paano yung technique na paggamit ng mga front brakes. Kung takot kayong mag-brakeless sa fixed gear, kahit naman meron kayong front brakes sa fixed gear, kailangan nyo pa rin sanayin yung skid, no? Kasi mas mabisa yung preno kapag dalawa yung magiging brakes mechanism mo. Pwedeng sa front brake, pwede mo pagsabayin yung front brake at yung sa pedals, no? So yun. So payo ko lang sa mga nagpi-fix gear na kabataan ngayon, ano. Hindi naman ako ganun katagal nagpi-fix gear kasi na-influensya lang din ako ng kaibigan ko, no? Si Nolly, saka yung mga tropa ko sa WeJump na mga naka-fix gear. So na-influensya na ako ni Nolly ng fixed gear noong 2019. Pero wala pa akong fixed gear noon. Pero nakikita ko siya kasi may fixed gear siya. So tinatry ko dati yung mga fixed gear nila, ng mga tropa ko sa Bulacan. So kaya ako na-influensya ng fixed gear. So 2023, nagkaroon ako ng sarili kong fixed gear. So doon lang ako nagsimula mag-fixed gear. Pero dati, bago pa naman ako nag-fixed gear, dati nag-BMX ako. So yun yung background ko sa bike. May alam na ako sa paggamit ng bike sa kalsada. Payo ko lang sa mga bago-bago mag-fixed gear na wag agad-agad gumamit ng high gear na ratio. Hindi siya pampapogi. Yung high gear na ratio, hindi siya ginagamit pampasikat, no? Lalo wala kang foot retention. So kung gusto nyong mag-fix gear, gumamit kayo ng mas mababang ratio para mas mabilis nyo makontrol. Mas mabilis kayong masanay kung paano nyo kukontrolin yung bike. So, mga gantong ratio, 48-19, 48-17, golden ratio yung 48-17. Kasi ako dati, 2 years akong nag-48-17. No, bago ko napag-desisyonan, tumaas ng ratio. So, ba't ba ako nagtataas ng ratio? Kasi, nagtaas ako ng ratio. Kasi may mga future akong long rides na pinaghahandaan. Yan, tulad ng Baguio ride na hindi ko pa matuloy-tuloy gawa ng ulan at bagyo. So yun, kaya ako nagtitigas ng ratio para mas masanay ako sa mga pangmatagalang rides. Para sa akin, pag matigas yung ratio ko, nasasanay yung binti ko, lalo na sa mga ahon, sa mga pupuntahan ko, may mga ahon, ganun. Pero hindi naman masamang magtulak, no? Kasi minsan nagtutulak din ako, lalo sa matatarik na ahon, lalo fixed gear gamit natin. Malamang magtutulak ka talaga.
So yun, kaya ako nagtitigas ng ratio. Meron akong isang option na bike na binuo para sa mga low gear, para sa mga city ride ko. Ito yung ginagamit ko madalas sa city ride. Papasok ng trabaho, pang bike to work, pang trail. So yan, kasi magaan yung ratio niya. Hindi recommended na dalawa yung bikes nyo, yung isa matigas, yung isa sobrang lambot. Kasi malilito yung binti nyo. Kasi ako dati nalilito yung binti ko. Naggamit ako ng matigas na ratio, tapos bigla akong lilipat sa magaan. So, tapos kapag bumalik ako sa matigas, naninibago yung binti ko. Pero di ko alam, siguro sanayan lang kasi ngayon hindi na. Hindi na ako nalilito. Okay na yung binti ko. No? So, yun lang. Payo lang sa mga baguhan mag-fix gear. Huwag kayong makulit sa kalsada kung hindi nyo kaya. Gumamit kayo ng foot retention. Ito ang napaka-importante. Foot retention, gumamit kayo. Magbaba kayo ng ratio. No. Huwag kayong basta-basta magtataas ng ratio. Kasi delicates, talagang disgrasya ang aabutin nyo. So yun lang. Yun lang yung video natin yan. Kasi maulan sa labas. Hindi ako makalabas. Hindi tayo makapag-content. Kinontent ko na lang yung dalawa kong bike. Shoutout sa Trackless Sunday. Tsaka sa Live Fast. Bili na kayo nito. Magkano ba to? Basta check nyo na lang sa Trackless Sunday. Sa Trackless Sunday page na kung magkano to. Maganda yun. Tapos merong Trackless Sunday sa likod na malaki. At meron siyang reflectorize. Ano? May maliit na reflectorize sa likod. So pwede mo siyang gamitin pang streets o pang trail. Itong damit na to. So bili na kayo kay Sir Puno sa Trackless Sunday page. No? Pwede nyo akong i-message. Ako pipick up. Ako magdi-deliver sa inyo. Basta every Monday lang. Ganon din sa Livepass. Kung gusto nyo bumili sa Livepass ng merch, i-PM nyo ako. Mag-send kayo ng payment sa Livepass. Ako pipick up. Ako magdi-deliver. So ganon lang. Plus, delivery fee lang yon. 50 pesos. Pinakamalapit. So ayun. Para bawi naman yung pagod ko. Nakakapagod kaya mag-deliver. So ayun. Hanggang dito lang yung video. Matuto kayo mga bata, mga kids, huwag kayong makulit. Peace out.